Numbers chapter 14 verse 7 to 8. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Psalms 25 verse 12 to 13. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang. Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. Matututo siya ng landas na dapat niyang lakaran. Siya mismo ay mananahan sa kasaganaan. Ang buhay nila ay palaging sasagana. Mga anak nila ay magmamana sa lupa. At ang kanilang lahi ay patuloy na maninirahan sa lupain na ipinangako ng Diyos. Isaiah 54 verse 13. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak, sabi ng Panginoon. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak, sabi ng Panginoon. Sila ay magiging payapa at uunlad ang buhay nila. Lahat ng iyong anak ay tuturuan ng Panginoon. At magiging malaki ang kasaganaan ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Isaiah 66 verse 12. Sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan, sabi ng Panginoon. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inaaruga, kinakalinga ng kanyang nanay. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa Tagalog, Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikakabuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa ikakasama ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Okay? Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo, hindi sa ikakasama ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa at magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ang ibig sabihin, balak ng Diyos na paunlarin ang buhay mo para sa kabutihan mo. Paunlarin ng Diyos ang buhay mo. Inuulit ko, balak ng Diyos na paunlarin ang buhay mo para sa kabutihan mo. Paunlarin ng Diyos ang buhay mo. Nakahanda na ang mga plano ng Diyos sa buhay ninyo. Alam ng Diyos kung paano niya tutuparin ang mga plano niya sa buhay ninyo at sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Puro magagandang plano lamang ang inihanda ng Diyos sa atin. Plano ng Diyos na pagpalain tayo. Plano ng Diyos na magkaroon tayo ng kasaganaan sa buhay. Plano ng Diyos na magkaroon tayo, makatanggap tayo ng kasaganaan ng buhay. Plano ng Diyos na pasaganain, umunlad at sumagal ang ating buhay. Okay? Plano ng Diyos na magkaroon tayo ng masayang buhay, maayos at magandang buhay. Inulit ko, plano ng Diyos na magkaroon tayo ng masayang buhay, maayos at magandang buhay. Plano ng Diyos na pagandahin ang ating buhay at paginhawain ang ating buhay. Plano ng Diyos na putulin niya ang sumpa ng kahirapan sa buhay natin upang makaahon tayo sa kahirapan. Ililigtas tayo ng Diyos sa kahirapan upang hindi na tayo maghirap. Plano ng Diyos na ayusin niya ang ating buhay. Lumapit tayo ng maayos sa ating Diyos. Magkaroon lamang tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Ayusin niya ang ating buhay. Palalayain tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Okay? Puro mabubuti lamang ang mga plano ng Diyos sa ating lahat. Plans to prosper you and not to harm you, not to destroy you, not to kill you. Okay?
Mga planong hindi natin ikakasama. Mga planong ikakabuti natin. Hindi para tayo masaktan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay masaktan. Okay? Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay maghirap. Okay? Ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa kahirapan. Ayaw ng Diyos na masira at gumulo ang ating buhay. Inulit ko, ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kahirapan. Ayaw ng Diyos na masira at gumulo ang ating buhay. Okay? Palalayain tayo ng Diyos sa kahirapan. Okay? Paggiginawain ng Panginoon ang ating buhay. Okay? Pasasaganahin tayo ng Panginoon. Ililigtas tayo ng Panginoon sa sumpa na kahirapan. Okay? Plus to give you hope in the future. Plano ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa sa ating kinabukasan. Okay? Plano ng Diyos na bigyan tayo ng pag-asa sa ating kinabukasan. Okay? Plano ng Diyos na bigyan tayo ng punong-puno ng pag-asa. Plano ng Diyos na bigyan tayo ng punong-puno ng pag-asa. Okay? Inulit ko, bibigyan tayo ng Diyos ng punong-puno ng pag-asa. Mga planong magdudulot ng magandang kinabukasan. Napakagandang kinabukasan ang ibibigay sa atin ng Diyos. Okay? Bibigyan tayo ng Panginoon ng magandang kinabukasan. Okay? Inulit ko, bibigyan tayo ng Panginoon ng magandang kinabukasan. Lagi nating tatandaan, si Jesus lamang ang nakakalam ng mga plano ng Diyos na inihanda niya sa ating buhay para sa ikakabuti nating lahat at hindi sa ikakasama natin. Okay? Na kay Jesus ang ating kinabukasan. Inulit ko, na kay Jesus ang ating kinabukasan. Si Jesus lamang ang nakakalam ng future mo at ng future ko. Nakahanda na ang mga plano ng Diyos sa buhay ninyo. Okay? Nakahanda na ang mga plano ng Diyos sa buhay ninyo. Okay? Lagi natin isipin, Jesus wants a prosperous life. Gustong-gusto ng Panginoon na sabagaan ang ating buhay. Gusto ng Diyos na umunlad ang ating buhay. Jesus will never fail you. Hindi tayo bibigay ng Panginoon. Okay? John 10:10. Dumarating lamang ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ano daw? Dumarating lamang ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Okay? Naparito si Jesus upang ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at kaaya-aya. Okay? Naparito si Jesus upang ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at kaaya-aya. Okay? Naparito ang Diyos natin upang ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana, isang buhay na masaya, maayos at kaaya-aya. Okay? Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may lubos na kasaganaan, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, naparito ang Panginoong Hesus, nagkatawang taong Diyos natin upang bigyan ka ng magandang buhay, upang bigyan ka ng maayos at masayang buhay. Okay? Inulit ko, nagkatawang taong Diyos natin upang bigyan ka ng magandang buhay, upang bigyan ka ng maayos at masayang buhay. Okay? Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang bigyan ka ng magandang kinabukasan. Okay? Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang bigyan ka ng kasaganaan ng buhay. Okay? Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang bigyan ka ng magandang kinabukasan. Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang bigyan ka ng kasaganaan ng buhay. Okay? Maayos at magandang buhay ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Hindi pangit, hindi masama. Hindi pangit na buhay ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kahit kailan, hindi pa siya nakapagbigay ng pangit sa atin. Okay? Maayos at magandang buhay. Maayos at magandang buhay ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Nagkatawang tao ang Diyos natin. Nagkatawang tao ang Diyos natin upang bigyan ka ng magandang buhay. Upang bigyan ka ng maayos at masayang buhay. Okay? Buhay na masaya at kaaya-aya ang ibibigay sa inyo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng masaganang buhay sa pangalan ni Jesus. Bibigyan tayo ng Diyos ng magandang kinabukasan sa pangalan ni Jesus. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng punong-puno ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng masaganang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Okay? Balak ng Diyos na paunlarin ang buhay mo para sa kabutihan mo. Pauunlarin ng Diyos. Pauunlarin ng Diyos ang buhay mo. Okay? Buhay na maayos at maganda. Buhay na maayos at maganda ang matatanggap natin sa ating Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Okay? Bakit kaya? Kasi gusto ng Diyos na mapabuti ang ating buhay.
Okay? Mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng magandang kinabukasan. Bibigyan tayo ng Diyos ng magandang kinabukasan dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Okay? Naparito ang Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng buhay, hindi kamatayan, hindi kasiraan. Okay? Naparito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Okay? Naparito si Jesus, nagkatawang tao si Jesus. Okay? Nagkatawang tao ang Diyos natin upang bigyan tayo ng kasaganaan ng buhay. Buhay na masagana at ganap na sumagana ang ating buhay. Ang ibig sabihin ng ganap na sumagana ang ating buhay, mangyayari talaga. Mangyayari talaga ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Mangyayari talaga ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Okay? Totoong pasasaganahin tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. Siguradong bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. Okay? Siguradong bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. Okay? Siguradong bibigyan niya tayo ng masaya at kaaya-ayang buhay. Okay? Totoong bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Ano daw? Totoong bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Okay? Siguradong bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. Siguradong bibigyan niya tayo ng masaya at kaaya-ayang buhay. Okay? Totoong bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Okay? Naparito si Jesus upang paunlarin ang ating buhay, upang umanda ng ating buhay, paggagandahin ng Panginoon ng ating buhay, pagiginawain ng Panginoon ng ating buhay. Okay? Dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa ating buhay. Okay? Dahil ito ang plano ng Diyos sa ating buhay. Okay? Naparito si Jesus upang iligtas niya tayo sa kahirapan. Namatay ang Diyos natin doon sa krus ng Kalbaryo upang bigyan tayo ng masaganang buhay. Okay? Namatay ang Diyos natin doon sa krus ng Kalbaryo upang bigyan tayo ng Diyos ng masaganang buhay. Okay? Nagkatawang tao ang Diyos natin upang alisin at tanggalin niya ang kahirapan sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Okay? Pangako ito ng Diyos. Tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa ating lahat. Okay? Maniwala ka lamang at magtiwala ka lamang ng lubusan sa pangako ng Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. 2 Corinthians 8:9. Okay? Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesus na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Okay? Ulitin ko. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesus na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Okay? Pinalaya tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Pinalaya tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Tinubos tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Okay? Ang Diyos ay napakayaman. Sobrang yaman ng Diyos. Ngunit nung nagkatawang tao ang Diyos anak na si Jesus ay naging dukha. Naging mahirap siya upang mapalaya ako at ikaw sa sumpa ng kahirapan. Okay? Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Okay? Namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Okay? Nagkatawang tao ang Diyos anak upang palayain tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Okay? Ililigtas tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan. Tinubos tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan upang maging mayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Okay? Tinubos tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan upang maging mayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Okay? Noong nagkatawang tao ang Diyos na anak na si Jesus, noong nagkatawang tao ang Diyos natin at namatay si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, pinalaya tayo ng Diyos sa lahat ng sumpa. Pinalaya tayo ng Diyos sa lahat ng sumpa. Pinalaya tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Pinalaya tayo ng Diyos sa sumpa ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Pinalaya tayo ng Diyos sa sumpa ng kamatayan. Palalayain tayo ng Diyos. Palalayain tayo ng Diyos sa sumpa ng sa ating buhay. Okay? Palalayain tayo ng Diyos sa lahat ng sumpa sa ating buhay sa pangalan ni Jesus. Okay. 3 John 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your souls prosper. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your souls prosper. Minamahal, ang hangad ko ay sumagana ka sa lahat ng bagay. Ang hangad ko ay sumagana ka sa lahat ng bagay. At magkaroon ka ng mabuting kalusugan, gaya naman ng kasaganaang taglay ng iyong kaluluwa. Okay? Mga minamahal, ang hangad ko ay sumagana ka sa lahat ng bagay at magkaroon ka ng mabuting kalusugan, gaya naman ng kasaganaang taglay ng iyong kaluluwa. Okay? Mga
Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana ay nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng iyong buhay spiritual. Okay? Mga minamahal, sabi ng Diyos, gusto ng Diyos ng higit sa lahat, makatanggap tayo ng masaganang buhay. Okay? Gusto ng Diyos ng higit sa lahat, makatanggap tayo ng masaganang buhay. Okay? Gusto ng Diyos ng higit sa lahat, magkaroon kayo ng kasaganaan ng buhay, kasaganaan, prosperity. Okay? Gusto ng Diyos na hindi tayo naghihirap. Gusto ng Diyos na hindi tayo naghihirap. Okay? Ililigtas tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Ililigtas tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Tutubusin tayo ng Diyos sa sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Okay? Hangad ng Diyos. Hangad ng Diyos na sumagana ang ating buhay. Okay? Hangad ng Diyos. Hangad ng Diyos na sumagana ang ating buhay. Pauunlarin ng Diyos ang ating buhay. Pagiginawain ng Diyos ang ating buhay. Okay? Ano pa? Be in health. Okay? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malusog na katawan, kalusugan. Yung wala tayong sakit at karamdaman, kung paano ang inyong kaluluwa ay may kaligtasan. Okay? Ililigtas tayo ng Diyos sa sumpa ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Ililigtas tayo ng Diyos sa sumpa ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus upang lubusan tayong gumaling sa ating mga sakit. Okay? Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao magkaroon ng holistic blessings. Ano yung holistic blessings? Spiritual blessings, physical blessings, material and financial blessings. You may prosper in all things. Okay? You may prosper in all things. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kasaganaan sa lahat ng bagay sa ating buhay. Okay? Exodus 23 verse 25. Akong si Yahweh ang sa lamang ninyong paglilingkuran, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus lamang ang dapat nating paglilingkuran, hindi ang ibang Diyos-Diyosan. Okay? Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. Okay? Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, sabi ng Panginoon. At ilalayo ko kayo sa anumang sakit at karamdaman. Ilalayo ko kayo sa anumang sakit at karamdaman. Okay? Gusto ng Panginoon na siya lamang ang ating paglilingkuran. Okay? Gusto ng Panginoon na siya lamang ang ating paglilingkuran. Si Jesus lamang ang ating pupurihin at sasambahin. Si Jesus lamang ang ating pupurihin at sasambahin. Okay? Si Jesus lamang ang ating dadakilain. Si Jesus lamang ang ating susundin ng mabuti. Okay? Si Jesus lamang ang ating kikilalanin bilang tunay na Diyos, tunay na Panginoon, at tagapagligtas ng ating buhay. Okay? Sa tuwing ginagawa natin ito, sa tuwing pinaglalingkuran natin ang Panginoon, sa tuwing pinupuri at sinasamba natin ang Panginoon, dinadakila natin ang Panginoon, sa tuwing sinusunod natin ng mabuti ang salita ng Diyos, Sa tuwing sinusunod natin ng mabuti ang salita ng Diyos, pasasaganain tayo ng Panginoon sa pagkain at inumin. Okay? Pasasaganain tayo ng Panginoon sa pagkain at inumin. Okay? Ang ibig sabihin, hindi tayo magkukulang sa mga pagkain natin at inumin natin. Okay? Hindi tayo magkukulang sa mga pagkain natin at inumin natin. Okay? Hindi tayo magkukulang sa mga pangangailangan natin. Okay? Hindi tayo magkukulang sa lahat ng bagay. Okay? Makakatanggap talaga tayo ng masaganang pagpapala. Okay? Makakatanggap talaga tayo ng masaganang buhay mula sa ating Panginoon. Okay? Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Okay? At tatanggalin ng Panginoon ang ating mga sakit at karamdaman. Aalisin niya ang ating mga sakit sa pangalan ni Jesus. Pagagalingin niya tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Okay? Ilalayo tayo ng Panginoon sa mga sakit at karamdaman. Okay? Ang ibig sabihin, hindi tayo madadapuan ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Deuteronomy 15 verse 6. Nangako si Yahweh na kayo ay pagpapalain niya. Nangako si Yahweh na kayo ay pagpapalain niya. Hindi na kayo mangungutang kanino man. Okay? Hindi na kayo mangungutang kanino man. Sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sino man. Sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Wow. Okay? Pangako ng Panginoon na kayo ay pagpapalain niya. Pangako ng Panginoon na kayo ay pagpapalain niya. Okay? Pangako ng Panginoon na makatanggap tayo ng masaganang pagpapala. Okay? Pangako ng Diyos na makatanggap tayo ng masaganang pagpapala. Pangako ng Diyos na bigyan tayo ng masaganang buhay. Okay? Pangako ng Diyos na bigyan tayo ng masaganang buhay. Okay? Pangako ito ng Diyos sa atin. Di ba ang pangako?
dapat tinutupad. Naririnig ng Panginoon ang mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Okay? Nakikita ngayon ng Panginoon ang mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Okay? Tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Okay? Hindi na tayo mangungutang kanino man sa ibang tao. Bakit? Kasi nangako ang Panginoon sa atin na tayo ay bibigyan niya ng masaganang pagpapala. Okay? Inuulit ko, pangako ito ng Panginoon sa atin. Okay? Pangako ng Diyos na tayo ay pagpapalain niya. Okay? Tayo pa ang magpapautang sa ibang tao. Bakit? Kasi tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin. Okay? Maniwala ka lamang ng lubusan sa pangako ng Panginoon. Okay? Umasa ka lamang sa Panginoon. Umasa ka. Okay? Palakasin mo ang pagtitiwala mo sa ating Diyos. Palakasin mo ang pananampalataya mo ngayon sa ating Diyos. Okay? Palakasin mo ang pagtitiwala mo sa ating Diyos. Okay? Job 22:21. Sumang-ayon ka sa Panginoon at makipagkasundo ka sa Kanya. Sumang-ayon ka sa Panginoon, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Buong puso nating susundin si Jesus dito sa salita ng Diyos. Ang buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Okay? Sumang-ayon ka sa Panginoon, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Okay? Buong puso nating susundin si Jesus dito sa salita ng Diyos. Ang buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Ang ibig sabihin, sumang-ayon ka lang sa ating Panginoon. Makipagkasundo ka lang sa ating Diyos. Maging tapat ka lang kay Jesus. Maging tapat ka lang kay Jesus. Huwag ka lang lalayo sa ating Diyos. Magkaroon ka lang ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Okay? Magkaroon ka lang ng tunay na relasyon sa ating Diyos. Okay? Magkaroon ka lang ng tamang relasyon kay Jesus. Okay? I-focus mo lang ang mga mata mo kay Jesus. Okay? Tumingin ka lang lagi sa ating Diyos. Okay? Hanapin mo lang lagi ang Panginoon ng buong puso. Papasukin mo lang si Jesus sa iyong buhay, sa iyong puso. Okay? Sumunod ka lang ng mabuti kay Jesus dito sa salita ng Diyos. Okay? Sumunod ka lang ng mabuti kay Jesus dito sa salita ng Diyos. Ang buhay natin ay gaganda at magiging maginhawa. Okay? Gaganda ang ating buhay, giginawa ang ating buhay, uunlad ang ating buhay, magiging maayos ang ating buhay. Magkaroon ka lang ng tamang relasyon sa ating Diyos. Okay? Mas gaganda ang future mo kung magkakaroon ka ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Inulit ko, magiging maayos ang ating buhay, magkaroon ka lang ng tamang relasyon sa ating Diyos. Mas gaganda ang future mo kung magkakaroon ka ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Okay? Mas magiging maayos ang ating buhay, mas gaganda ang ating buhay kung magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Okay? Lumapit lamang tayo ng maayos kay Jesus. Lumapit lamang tayo ng maayos kay Jesus. Okay? Magkaroon lamang tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Sumunod lamang tayo ng mabuti kay Jesus dito sa salita ng Diyos. Okay? Ang buhay natin ay gaganda at magiging maginhawa. Okay? Pangako to ng Diyos sa atin. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa tamang panahon, sa kanyang kapanahunan. Psalms 128 verse 4. Ang sinuman kung si Yahweh ay buong pusong susundin. Buong puso nating susundin si Jesus dito sa salita ng Diyos. Okay? Ang buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Okay? Ang sinuman kung si Yahweh ay buong pusong susundin. Buong puso nating susundin si Jesus dito sa salita ng Diyos. Okay? Ang buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Okay? Ang ibig sabihin, sumunod lamang tayo ng buong puso kay Jesus. Sumunod lamang tayo ng buong puso kay Jesus. Sumunod lamang tayo ng buong puso sa salita ng Diyos. Sumunod lamang tayo ng maayos, ng mabuti, at ng buong puso sa ating Diyos. Mahalin lang natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Okay? Mahalin mo lang si Jesus ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-isip mo, at ng buong lakas mo. Ang buhay natin ay uunlad at laging pagpapalain. Okay? Magiging maayos ang ating buhay at lagi tayong pagpapalain ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Magiging maayos ang ating buhay at lagi tayong pagpapalain ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Hindi niya pababayaan ang ating buhay. Hindi pababayaan ng Panginoon ang ating kinabukasan. Sumunod lamang tayo ng buong puso kay Jesus dito sa salita ng Diyos.